4 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Miyerkules tayo ngayon, 24 na ng Setyembre 2025. Sa ulo ng ating mga balita, Senator Jinggoy, Senator Joel Villanueva, Congressman Saldico at iba pa kakasuhan ng National Bureau of Investigation sa flood control scam. Engineer Henry Alcantara kumanta na sa flood control scam, mga tumanggap ng kickback pinangalanan. Congressman Saldico itinanggi na sangkot sa korupsyon, handang sumagot sa tamang forum. International Criminal Court kinasuhan na dating Pangulong Digong Duterte ng 3 counts ng murder. 3 patay, 5 missing sa pananalasa ng bagyong Nando at Mirasol. Gayon din ang habagat ayon naman sa NDRRMC. Bagyong Nando lumabas na ng PAR, Tropical Depression Opong, pumasok naman sa Pilipinas na panatili ang lakas habang nasa karagatan ng ating bansa. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Sa detalye ng ating mga balita, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Nando, ngunit isang tropical depression naman ang pumalit, sumalubong at patuloy ang paggalaw sa kanlurang timog kanluran ng karagatan ng Pilipinas. Ayon sa pag-asa, napanatili ng bagyong Opong ang kanyang lakas habang patuloy na kumikilo sa direksyong west-southwest. Nasa ibabaw ito ng Philippine Sea patungo ng Eastern Visayas at Southern Luzon. Batay sa forecast ng pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyong Opong sa Bicol Region sa Biyernes. Inaasahan tatawid sa bahagi ng Southern Luzon mula Biyernes ng hapon hanggang Sabado ng umaga. Maaaring lumabas na ang bagyo sa PAR sa Sabado ng gabi o Linggo pa ng umaga. Ulitong namataan sa layong 700 kilometro, silangan ng Mindanao. Taglay ang lakas na hangin 55 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso umabot naman ng 70 kilometers per hour. Posibleng itaas ng pag-asa ang signal number 1 sa Eastern Visayas at Bicol Region ngayong umaga. Diyos maraming aga sa ating mga kababayan dyan sa Bicol. Ingat kayo. Kansilado muli ang pasok sa mga eskwela sa ilang lugar sa Metro Manila at mga lalawigan. Epekto naman ng Super Typhoon Nando at ng bagyong Opong. Sa pinakahuling abiso ng mga lokal na pamahalaan, kabilang sa mga nagsuspende ng klase ngayong Miyerkules, September 24, ang Valenzuela City, all levels public and private. Para naman sa Calabarzon, Cavite, sakop niya ng General Emilio Aguinaldo, all levels public and private. General Trias City, face-to-face classes in all levels public and private. Sa Kawit, Cavite, all levels public and private. Sa Tansa, kansilado rin, all levels public and private. Para po naman sa Laguna, may anunsyo na ang Los Baños, face-to-face classes na muna in all levels public and private. Sa Lumban, suspendido naman all levels. Sa Rizal, nagdeklara ang halahala, face-to-face classes na muna sa lahat ng mga levels public and private. Para naman sa Central Luzon, ito na po yung mga nagsuspende ng klase, Bataan, all levels public and private. Para naman sa Bulacan, ang bayan ng Balagtas, face-to-face classes in all levels public and private. Sa Baliwag, face-to-face classes all level, gayon din sa Bukawi, sa Bulacan at Bustos. Yan po yung mga nagdeklara na ng face-to-face classes lamang in all levels public and private. Pero ganon din ang anunsyo ng Kalumpit, Giginto, Hagonoy, Malolo City
At pero sa Marilao, all levels public and private suspendido. Ganon din sa May Kawayan, Norsagaray, Ubando, Pandi, Paumbong, Plaridel at Pulilan. Ganon din sa San Ildefonso. Sa San Jose del Monte City, preschool to senior high school lamang public and private ang walang pasok. Pero sa San Miguel at Santa Maria, all levels public and private, walang pasok ngayong araw. Magandang umaga, Pilipinas! O para naman sa mga taga Pampanga, may paabak kayungan sa ating mga kababayan dyan. Nagsuspindi na rin ang pasok ang Arayat all levels, public and private. Gayon din ang Bacolor, Lubao, Mabalacat City, Macabebe. Gayon din ang Magalang, Masantol, Mexico. San Fernando City, Santa Ana, Santo Tomas, all levels public and private at ang bayan ng Sasmuan. Ang buong lalawigan ng Tarlac nagsuspindi na ng klase public and private. Para naman sa Zambales, ang may anunsyo lamang ang Butolan, all levels public and private, ganyan din ang Candelaria. Apati na ang iba. Ayan ganon din sa Palawig, San Antonio, San Felipe, San Narciso at Subic, Zambales. Sa Olongapo City, all levels public and private, wala ring pasok. Magandang umaga kay Mayor Paulino dyan po sa Subic. Magandang umaga, Pilipinas! Olongapo City pala. Magandang umaga, Chairman Roland Paulino. Nananatiling naka-alerto ang National Disaster Risk Reduction and Management Council kahit nakalabas na ng bansa ang bagyong Nando. Ayon sa Office of Civil Defense spokesperson na si Juni Castillo, hindi ibababa ng NDRRMC ang red alert status sa buong linggong ito bilang paghahanda naman sa maaaring maging epekto ng bagyong Opong. Higit ni Castillo, ito ay para sa madaling paghugot ng NDRRMC ng kanilang mga tauhan sakaling kailanganin, lalo pat nagpapatuloy ang damage assessment sa mga nagdaang Super Typhoon Nando. Sa ngayon, ang NDRRM Operations Center naka-red alert status pa rin tayo. Ibig sabihin, lahat ng mga ehensyang kabilang sa response agencies naka-standby pa rin for deployment para kung sakaling ano ang kakailanganin ng ating mga regional offices, ng ating mga kababayan sa mga komunidad and different parts of especially Northern Luzon, nakaantabay pa rin po ang ating mga response agencies. Sa ngayon, nasa 1,300 individuals ang nananatili sa mga evacuation center, habang ilang mga residente naman ang bumalik na ng kanilang mga bahay para simulan ang paglilinis at pag-aayos. Ang Metro Manila, ulitin natin, Valenzuela lamang ho ang nagsuspende ng pasok. Samantala, mga mamis po, pwede ho tayong mag-laundry day today. Kunot ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitinding mantsa based on 10 sa chocolate, mud, and salmon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Itong barangay sa Kalasyaw, lubog sa tubig mahadal sa paggagupit ng bagyong Nando. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masanto siya kausan, itsukemin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masanto siya kabusan, Kuyang Angel, dahil sa pag-apaw ng Maruse River na siyang nagpalubog sa 7 mabababang mga barangay ng Kalasyaw na kinabibilangan ng Ambunaw, Bunlag, Buwad, Longos, Talibao, Banawang at Lumbang. Ito'y bunsod ng patuloy na pag-ulan dala ng buntot ng nagdambag yung Nando. Ayon kay NDRRM Officer Freddy Villacorta, nakahanda ang kanilang mga evacuation center pati mga kagamitan at pagkain, pero hanggang kagabi ilang pamilya pa lamang ang nagtutungo sa evacuation center. Dagdag pa ni Villacorta na mananatili silang nakantabay kasama ang PNP at Bureau of Fire Protection at iba pang mga sangay ng LGU Kalasyaw na nagbibigay serbisyong pangkalusugan, emergency at disaster response. Samantala nagpalabas ng advisory ang Pangasinan Provincial Government kahapon ng hapon na localized suspension of classes and work ngayong araw ng Miyerkules, September 24, 2025. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Mayorya sa mga residente naman ng Eastern Visayas nakaranas din ng kagutuman o kakulangan ng pagkain ayon sa pag-aaral ng DOST-FNRI. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad, Jimmy. Mataas ang bilang ng mga residente sa Eastern Visayas na nagsasabi sila ay nagugutom
Pahayag ito ni Glinda Zan, yung Senior Science Research Specialist ng Department of Science and Technology, Food Nutrition Research Institute sa isang panayam. Sa 18 mga region sa buong bansa, nasa ika-17 ang Region 8 na nagsasabi ang mga residente na kulang sila sa pagkain at sila ay nagugutom. Mataas ang prevalence sa moderate at severe na household sa food insecurity. Rekomendasyon ng DOST FNRI sa mga local chief executive sa Eastern Visayas at nasyonal na pamahalaan na magsagawa ng mga hakbang. Ang resulta ng survey ng DOST FNRI ay magiging gabay sa pagbibigay ng solusyon ng naturang problema. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Arstrateto Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:15, oy mga misis! Amay araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germs sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter, pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 1250 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit na. Meron na tayong bagong mahiwagang tunog. May pinadala pa? Wala pa. Antayin natin yung mahiwagang tunog na ipapadala sa atin ni Tunog Buster Mabel Aribe. Inanunsyo naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang mga nagwagi sa 2025 PAGCOR Photography Contest na ginanap ng awarding ceremony sa main office ng ahensya sa Pasay City. Ang tema ng photo contest ngayong taon, Infrastructure for Economic Development. Halos 4,000 po ang mga entry mula sa mga amateur at mga professional photographers ang ipinadala sa 3 kategorya, yung conventional, mobile at drone category. Bawat isa sa 8 grand winners sa conventional category ay tumanggap ng 100,000 pesos ang total nun 800,000. Habang 16 naman na grand winners mula sa mobile at drone categories ang nakapag-uwi ng tig 50,000 pesos. Meron namang consolation prizes, 35,000 ang iginawad sa conventional finalists at tig 20,000 pesos naman sa mobile at drone finalists. Pinuri ni PAGCOR Chairman at CEO Altenco ang mananalo at binigyan din ang patuloy na suporta ng hensya sa malikhaing galing ng Pinoy. Ang sabi nga ni Chairman Tenco, your extraordinary talent shows us that Filipino creativity is world-class. Sinabi pa ni Chairman Tenco ang tema ng photo contest ay pagpapaalala na ang mga infrastructure ay hindi lamang just concrete and steel, but lifelines of progress that connect families, fuel industries, and open doors to opportunities. Kabilang sa mga conventional category winners, sina Maxwell John Bongo, sa kanyang entry, Harvesting Sunshine, Powering Progress. Si Jerson Flores, Cascading Flow, Victor Quintanar, Linka, Saldi Asama Jr., Signal Benetta, ang si Rolando Entero Jr., Bridge Beat in Gold. Si Ray Jonino Carinunga naman, Highway of to Your Heart. Si Eman Poronda, Dual Purpose of Madongan Dam. At si Janice Tadayo naman, Currents of Progress. Aba, congratulations. Bukas naman, anununsyo natin yung sa mga drone at saka mobile kategorya. Samantala, inanunsyo na rin ni Chairman Tenco ang tema po naman para sa 2026 photo contest. Ang tema po ay Kids at Play. Magtatampok ito sa likas na pagkamasayahin ng mga bata at kung paano nakatutulong ang simpleng paglalaro sa paghubog ng disiplina, tiyaga at tibay ng loob. Ayan. So antabayanan po natin next year kung sino naman ang mga mananalo sa kanilang ipapadalang mga entries. Maganda umaga, Pilipinas! Inilunsad ng Bureau of Customs ang beta testing version ito ng kanilang upgraded na online tax estimator. Layunin itong magbigay ng mas malinaw at detalyadong breakdown ng buwis para sa publiko. Para maiwasan ho yung mga reklamo katulad ho nung reklamo ni Bella, di ba? Kasunod dito ng naging complaint ni Bella Padilla sa halaga ng buwis na kanyang aktual na binayaran na higit na mas mataas kaysa sa lumabas sa dating online tax estimator ng ahensya.
Ayon kay Commissioner Radiel Pumeseno, ang pinahusay na estimator ay ginawa katuwang ang Management Information System and Technology Group upang mas maging user-friendly at tumpak ang halagang ipapakita. Mas malinaw din niya ito at mas madaling maintindihan ang breakdown ng duties, taxes at iba pang legal na singil. Giniit ni Commissioner Pumeseno, patunay ito ng layunin ng ahensya na pagbutihin ang serbisyo na direktang nakatuon sa kapakinabangan ng publiko. Maganda umaga, Pilipinas! Dalawang wanted person arestado naman sa Bataan PNP Manhunt Operation. Sinilunsad, detalye ng balita mula kay Danny Comilang, RH37. Danny, good morning. Matagumpay na naaresto ng Bataan Police Provincial Office sa pamumuno ni Colonel Marites Salvadora, Provincial Director, ang dalawang wanted person sa magkakaiwalay na manhunt operation na isinagawa sa lalawigan ng Bataan kahapon. Batay sa ulat kay Police Colonel Salvadora, nasa kote ng Samal Municipal Police Station ng mga tauhan ni Police Major Gary Lupian ang isang wanted person sa kasong resistance and disobedience upon an agent of person in authority sa Barangay Lalawigan sa Samal, Bataan. Kasunod na naaresto naman ng mga tauhan ni Orion Chief of Police, Police Major Bantayb Jalman, ang isa pang wanted person dahil naman ito sa kasong estapa na nadakip ito sa Barangay Bilulo, Orion, Bataan. Samantala, binigyan diin ni Colonel Salvadora na walang ligtas ang sinumang kriminal na nagkasala sa batas at patuloy ang pagtugis ng Bataan PNP upang panagutin at ibigay ang hustisya sa mga biktima ng karahasan. Danny Kubilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Maya paaba kay kayungan sa ating makababayan dyan po naman sa Pampanga. Third-party monitoring team nakipagpulong naman sa pamunuan ng MILF. Issue ng first parliamentary election at normalization process tinalakay. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak, RH19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuya Angel. Nakipagpulong ang third-party monitoring team sa pamunuan ng MILF sa Camp Darapanan kaugnay sa kung ano ang stand ng MILF sa kabuuan sa mga usapin ng first parliamentary election at ng normalization process. Ang delegasyon ay pinangunahan ni third-party monitoring team Chairman Henyo Marios kasama si Karen Tanada ng GCO Peace Institute, Rahib Kudto ng United Youth for Peace and Development at Hesitin Orik ng IHB Insani Yardin Bakfi. Inihayag ni MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim na patuloy silang nakahanda sa papalapit na first parliamentary election sa kabila ng inilabas na TRO ng Supreme Court. Nakahanda lamang umano ang lahat ng kandidato sa buong BARM sa susunod na hakbang ng Supreme Court sa issue. Habang sa usapin naman ng normalization process, giniit ni Alhaj Murad na mananatiling committed ang MILF sa peace process at binigyang diin nito ang kahalagahan na ang akma sa panahong pag-deliver na obligasyon ng pamahalaan sa ilalim ng normalization track kasama na ang livelihood assistance, socio-cultural initiatives, scholarship programs at amnesty measures. Mula sa Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. May buntag sa matik paminaw nato diyan sa Sultan Kudarat. May ngaga sa mga kuturan tada, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Maganda umaga din sa mga suki natin dyan sa Jansan. Maganda umaga sa mga taga Kidapawan City. Evan Lang dyan sa Las Vegas, Nevada. Good morning! At dahil po ngayon nga pong Setyembre ay international, hindi gawin na natin national, National Teachers Month. Ibibida natin ngayon ay isang P6 teacher. Ayan, isang P6 teacher na nag-viral matapos niyang gawin at ipresenta sa kanyang klase ang isang improvised plasma cannon. Gamit lamang ang mga lumang water dispenser tangka, yung malalagyan ng tubig, para ipaliwanag ang prinsipyo ng combustion, thermodynamics at kung paano gumagana ang ilang uri ng mga sasakyan o engine. Pero hindi ho ito Pinoy, ha? Ito po ay si Teacher Xia Sendong ng Jingdashen dyan po sa Shaanxi Province sa China. Magandang umaga sa mga Pilipinong nandyan sa China, ha?
Sa viral video ni Teacher Sia, ginawa niya ang imbensyon para mas maging kawili-wili at mas madaling maunawaan ng mga estudyante ang mga konsepto ng P6. Umani naman ang viewers at papuri mula sa mga netizen ang nasabing imbensyon ni Teacher Zia. Ayan, kita nyo. Wow, ayan. Kita nyo. Ganyan gumagana ang sasakyan. Ginamit niya parang yung tawag dito, yung sa pagluto. Diba? Galing kaya pagka ganito hong kagagaling ang mga teacher, talagang matututo ang mga estudyante ng dibdiban, no? Kaya magandang umaga sa aming yung teacher namin noon sa chemistry, si Ma'am Ruth Bacudo. Good morning, Ma'am. At yung magaling na teacher namin sa math nung high school, si Engineer Damian Albete. Maganda umaga, Pilipinas! Handicrafts na gawa ng mga dating miyembro ng NPA sa Northern Samar, binida naman sa isang exhibit sa Makati. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, RS34. Jane, may buntag. Kasalukuyan na nakadisplay ngayon sa Makati ang iba't ibang uri ng handicrafts na gawa ng mga dating New People's Army sa Northern Samar. Sila yung mga dating NPA na sumarinder sa otoridad at ngayon ay miyembro na ng Kauswagan Village Association Peace Builders ng Northern Samar. Makikita mga produktong likhang kamay na nasabing mga FR o former rebels. Ang nasabing organisasyon ng mga FR ay kabilang sa lumahok at nakiisa sa exhibit ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRO na tinatawag na kapistahan na nagsimula kahapon September 23 at magpapatuloy hanggang sa September 25 sa Glorieta Mall sa Makati City. Makikita sa nasabing exhibit ang kakaibang gawa o unique creations ng mga kultura ng Northern Samar communities. Ang malilikom na kita sa nasabing aktibidad ay direktang mapupunta sa kanilang asosasyon bilang suporta sa darating o plano pang mga proyekto. Bahagi rin ito ng month-long celebration ng National Peace Consciousness Month 2025 at nananawagan ng Provincial Government ng Northern Samar na bumisita sa nasabing exhibit at suportahan ang mga gawang artist bilang pagkikibahagi sa pagdiriwang ng peace sa pamamagitan ng sustainable livelihood. Naroon mismo sa Makati ang nasabing mga former rebels na miyembro ng nasabing asosasyon sa pamamagitan ng kanilang presidente. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dengan salamat, Jane. Maganda umaga, Pilipinas! 27 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Lubusin na natin. Total imbensyon pinag-uusapan, Magandang umaga po sa mga suki natin dyan sa New Jersey, USA. Ay, sa mga suki natin sa New York, Good morning, good afternoon. Good morning dito sa New York, Cubao, Isang makabagong aparato ang binuo ng mga mananaliksik sa Japan na literal na nakapagpapahinto sa pananalita ng isang tao. Bah, ganda nito, Malamang maraming bumili nito ng mga under design, Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan po sa Japan, Tinawag itong speech jammer na gumagamit ng tinatawag na delayed auditory feedback o DAP upang guluhin ang utak habang nagsasalita na nagre-resulta naman sa magulong pagsasalita at tuluyang pagtigil. Hindi kaya maganda gamitin ito sa mga hearing ng Senado, Hindi mo nagsasapuan sila ng para mapataasan ng boses. May mikropono ang aparato na kayang makatukoy sa mga salita maliban sa mga tunog gaya ng o yung simpleng sigaw. Dahil sa pagkaantala, nalilito ang utak sa pagsabay ng tunog na nare-record at ang tunog na naririnig. Kaya kadalasan titigil sa pagsasalita ang isang tao. Maaaring gamitin ang device sa distansya na umabot ng hanggang malayo 30 meters. At maaaring magamit sa mga lugar kung saan kailangan ng katahimikan, gaya halimbawa ng library. Bagamat hindi pa perpekto ang pagkakabuo ng speech jammer, may potensyal itong magbigay ng solusyon para sa mga senaryong nangangailangan ng katahimikan. Ayan, halimbawa, masyadong maingay sa bahay nyo. Kailangan ng katahimikan. Bili kayo nito. Sana naman. Kaya lang piniperfect pa hindi pa masyadong available. Siguro pag dating ng panahon magiging top seller ito sa mga bahay ng mga generals. Maganda umaga, Pilipinas! Bakit?
Right, mga general? Marami kasi sa kanilang mababait sa kanilang mga commander. Ay, sa mga pabalik ng Pilipinas, magandang umaga ho sa inyo. Sa mga seafarers natin, kung magpapasalubong tayo ng tsokolate, huwag nang imported. Meron ho tayong tangerine chocolate. Ito po'y brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tanyo po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans binoprocess para maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ng mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Tangerine panotcha. Kita ho ninyo, galing ho sa panotcha. Diba? Hindi panotcha. Panotcha. Yan panotcha. Galing ho sa, sa tubo. Panotcha. O kaya yung tangerine with, ang tawag dito, peanuts. Yan. Maraming variants yan. Mahigit 10 variants yan. Ang raw material galing nga po sa ani ng mga magsasaka. Kaya ano pang iniintay po natin? Tangkilikin po natin ang gawang atin. Dahil sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Sana ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, thank you dun sa sino ba yung nagbigay ng award sa akin? Nagulat ako kahapon, daming bumabate. Huwag na kayo umasa ng blowout kayo naman. Your greetings are good but I need cash. Sige. Sino ito? Anong grupo nga ito? Perpetualite Community. Ayan, thank you po sa inyong pagkilala. Wala pang awarding. Pero kung gusto ninyong kilalanin naman ang mga reporters ho natin sa iba't ibang panig ho ng Kapuluan, bukas na po yung radyo natin Excellence Awards 2025. Pwede na ninyong i-nominate ang inyong paboritong DJ, announcer, news reporter, pati na ang paborito ninyong programa. Para makapag-nominate, bisitahin lamang ang aming official Facebook page na Radyo Natin Nationwide o ikay dumiretso na sa website na radyonatin.com/awards. Hanapin po ninyo yung how to nominate. I-click ho ninyo yan at mag-fill out po ng form saka ho ninyo isumite. Pwedeng mag-nominate sa lahat ng kategorya pero hindi allowed yung duplicated nomination. So ano pang iniintay po ninyo? Magpadala na ho ng mga entries na aming tatanggapin hanggang October 15, 2025 lamang. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:32 ang oras sa buong Kapuluan. Muli, magandang umaga po sa mga suki natin sa iba't ibang panig po ng Pilipinas, lalong-lalo na dyan po sa Zamboanga. Buenos dias, Zamboanga. May 2 formulation ng family alcohol na pwede natin pagbilian. Proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yan namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH-book na sa mahabang panahon, mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ayan Kaya doon sa mga suki natin, alam na kung anong gagamitin natin, proteksyon ng pamilya laban sa mikrobyo. Arestado naman ang 2 Chinese national matapos mahuling iligal na nagtatrabaho at namamahala ng isang Chinese restaurant sa Station 2 sa Boracay. Kinilala ang mga inaresto na sina Shanke, 34, at si Lin Jun, na 40 anyos. Lumabas sa investigasyon na si Shang ay may employment visa para sa isang kumpanya sa Makati. Ngunit siya pala ang nagmamay-ari ng isang restaurant sa Boracay. Si Lee naman ay nagtatrabaho bilang cook, walang naipakita ang kaukulang dokumento at itinuturing na undocumented alien. Kasalukuyang nakadetine sa Bureau of Immigration Facility sa Taguig habang isinasagawa ang deportation proceedings laban sa dalawa. Nakumpiska ang tinatayang 6.1 million pesos na laga ng hinihinalang shabu
Arestado din ang 2 lalaki sa bypass operation sa barangay Bool, Tagbilaran City. Kinilala ang mga suspect na sina Romeo at Atwell. Nakuhanan ito ng humigit kumulang 910 grams ng shabu. Meron pang 1 baril na may lamang bala. Ayon sa pulisya, iniimbestigahan pa kung may koneksyon ang mga suspect sa mas malaking drug network sa probinsya. Naharap ang 2 sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at illegal possession of firearms and ammunition. Magandang umaga, Pilipinas! Iniimbestigahan na ng City Health Office ng Cagayan de Oro ang biglang pagtaas ng kaso ng diarrhea sa lungsod. Ayon kay Health Officer o Health Chief Dr. Rachel Dabadilla, posibleng may kinalaman ito sa kontaminadong tubig. Kaugnay nito, nakakonekta na ang Health Department ng water sample mula sa iba't ibang establishmento at mga poso sa lungsod. Ipinadala ito sa Department of Health Laboratory para sa pagsusuri. Nagsimula na rin na niya ang Epidemiology Division ng CHO na makipag-ugnayan sa mga pasyente habang inatasan ng mga barangay health workers na magsagawa ng active case finding sa komunidad. Hinimok naman ng CHO ang mga residente na sumunod sa tamang food at water safety practices. Pinapayuhan din ang mga nakararanas ng pagsusukat diarrhea agad nang magpatingin sa pinakamalapit na health center. Noong Lunes lamang, September 22, napuno ang ilang ospital sa lungsod ng mga pasyenteng nakaranas ng pagsusuka at diarrhea. Magandang umaga sa ating mga health workers na mga masisipag sa ating mga kumadrona, sa mga miyembro ng Philippine League of Private and Government Midwives at Midwives Foundation of the Philippines. Asek Cecil Mangkasantos, kumusta ka na dyan sa France? Binayaran naman noon ng tig 3,000 pesos ang mga individual na sangkot sa riot sa gitna ng malawakang kilos protesta sa Mindiola sa Maynila noong linggo. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, kabilang umano dito ang mga kabataang edad 11 taong gulang lamang na nirekrut sa Quiapo. May mga video rin umano silang nakalap kung saan ibinida pa ng mga bata sa kanilang social media posts ang kanilang nakuhang pera. Sa kasalukuyan, nasa 217 individuals ang sinailalim na sa investigasyon, kabilang ang 75 menor de edad. Kabilang sa mga kasong posibleng kaharapin ng mga naresto na nasa legal age ang arson, destruction of property at inciting to sedition. Kawawa yung mga ito, nagamit ho ng mga walang konsensyang mga matatanda na nagbayad. Ilag na ang Philippine National Police sa tanong kung may lapses o failure of intelligence sa nangyaring marahas na rally sa Maynila noong September 21. Ayon kay PNP PAO Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, isolated cases lamang ito at hindi kontrolado ng ang mga relihista, partikular na mga kabataang tinawag nilang agitators. Asan si General Tuanyo? Nawawala si General Tuanyo. Sinabi naman ni National Defense Secretary Gilbert Teodoro na dapat ding imbestigahan ang mga relistang gumamit ng flag ng anime na One Piece. Naniniwala si Teodoro na may nag-impluensya sa mga kabataan na manggulo at maghasik ng karahasan sa idinaos na rally sa Maynila. Nahaharap sa 3 bilang ng kasong murder ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Base ito sa isa na publikong summary o detalye ng ICC sa mga kasong kriminal na isinampa laban sa dating Pangulo. Sa dokumento, kabilang sa mga tinukoy na kaso ang sumusunod: murder bilang crime against humanity noong alkalde pa siya ng Davao City mula 2013 hanggang 2016. Murder bilang crime against humanity sa mga high-value target sa iba't ibang mga lugar ng Pilipinas noong termino niya bilang Pangulo sa pagitan ng 2016 at 2017. At murder at attempted murder bilang crime against humanity sa mga barangay clearance operation sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas noong siya pa ang Pangulo ng Pilipinas mula 2016 hanggang 2018. Base pa sa dokumento, tinukoy ng prosekusyon ng 49 na insidente bilang suporta sa mga kaso laban kay Mayor Digong na may kabuuang 78 mga biktima. Lusot na sa House Committee on Appropriation ang House Bill 4058 o ang 2026 National Expenditure Program o National Budget Bill. Ang pinagtibay na 2026 proposed budget ay nagkakahalaga ng mahigit 6.7 trillion pesos. Sa panukalang pondo, nasa 255 billion ang inalis na alokasyon sa flood control projects ng DPWH. Inilipat ito sa ibang ahensya ng pamahalaan na mas nangangailangan ng pondo.
Tiniyak naman ni Congresswoman Micaela Sonsing, ang chair ng House Committee on Appropriation, ng ginawang realignment ng budget ay pawang institutional amendments at nireview ng maigi. To ensure that they have both the capacity and readiness to fully utilize the funds allocated to them, and that these resources truly reach the communities they are intended to serve. Every peso of the 255 billion pesos coming from DPWH realigned towards other agencies was reviewed line by line and reallocated in a way that is open, transparent, and participatory. Magandang umaga, Pilipinas! Ayan, sana wala na ho yung wala nang double insertion. Double allocation at saka mga triple allocation. Oo. Natatandaan ho niyo, para tayong sirang plaka dito ng mga nagdaang mga panahon, di ba? Sinasabi natin, may double allocation, may triple allocation. Pinakita pa ho natin. Walang gustong maniwala. Ngayon, nagre-reklamo sila. Ngayon lang nila na-realize, totoo lahat yung sinabi natin. Akala naman kasi ninyo, nag-iimbento lang tayo. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Siya, sige. Pinag-uusapan na lamang din ho natin yung, yung mga allocation. Alam ba ninyo dyan sa Nabotas? Sa Nabotas. Sangkaterba din po pala ang mga proyektong pinondohan ng gobyerno para sa flood control at iba pang mga proyekto na ang may gawa ay Diskaya. Yung mga kumpanya na related din sa Diskaya. Ayan, dami niya, madali namang i-download ito. Makikita naman ho ninyo sa listahan Oo. Ang kabuuan ho ng mga proyektong yan ay 33 billion pesos. Hindi pala. 167 billion. 167 billion. Laki din, mga flood control project yan. Mula 2019 hanggang 2025. Ayan, dami, lahat yan sa Nabotas, Nabotas. Mga flood control project. Pero yung iba naman, natapos naman, in fairness. So, base ho doon sa feedback, completed. Ongoing, completed. Sana nga po, na-complete. Kasi nga, ang dami doon sa mga ni-report na completed, hindi naman pala na-complete. Ghost nga sana ho, ma-check ho natin kung talagang yan ho ay na-kompleto, ha? Ngayon, eto ho naman. Sa report ho naman ng PCIJ, ito ho yung mga tumanggap ng mga campaign donation mula po sa mga government contractors and franchisees. Report po ito ng PCIJ, Philippine Center for Investigative Journalism. Tumanggap si Pangulong BBM ng 20 million mula sa kay Rodolfo Hilot Jr. ng Rodhill Construction Corporation. Contractor din po ito ng DPWH. Mula kay Jonathan Kirante, talaga. Meron, dami nito. Pati si BP Inday may tinanggap din. Mula naman sa Isdebco Realty Corporation, mga ads. Ayun, si Lawrence Lubiano, andun, kay Senator Cheese. Dami, si Senator Sherwin Gatchalian, Senator Sherwin Gatchalian, meron din, mula kay Sergio Luis Ortiz. Pero si Sergio Luis Ortiz naman, ECOP ito, di ba? Si Joel, Senator Laurel Legarda, Senator Robin Padilla, Senator Mig Subiri, dami, report ho yan ng PCIJ. Hindi po sa akin yan, para lang magkaliwanagan tayo na may mga records ho na ganyan. At dito ho sa atin, patas ho tayo, wala tayong sinisino. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga na rin po sa mga taga-BIR. Kumusta na daw yung mga ghost receipts? Yung run after fraudulent transactions? Nung una, lalaki nang nare-report na nahahabol. Recently, wala na ho asa na daw ho yung mga nakolekta mula po sa mga ghost receipts? Secretary Ralph Recto, baka po pwede pakibusisi din ho ninyo ito. Magkano na ang kabuang nakolekta mula po sa mga ghost receipts? Ito yung yung mga ini-issue kunwaring mga resibo, pero actually peke naman yung resibo, Inabol na rin ho ng BIR yan for how many months,
Oo. Ayoko maniwala na sa Ortigas office, sa isang Ortigas office, nagkakaroon ng arigluhan. Ayoko maniwala doon. Kaya gusto nating malaman, magkano na ang kabuwang nakolekta? Saan napunta ang mga nakolekta para ho sa mga ghost receipts na ito? O baka mamaya, nagamit na naman ho yan sa pagpapatayo ng bahay ng kung sino mang anak ni Herodes. Maganda umaga, Pilipinas! 44 makalipas ang alas 4 ng umaga. Si Claudine Barreto nagluluksa sa pagpanaw ng nakatatandang kapatid. Sino kaya ito? Alamin natin mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Morley. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagluluksa ngayon. Madilim ang kapaligiran ngayon ng pamilya Barreto dahil sa pagpanaw ni Mito Barreto, ang panganay na anak ni na Miguel Barreto at Inday Barreto. 7 ang anak ni na Miguel at Inday, sina Mito, Mitch, Joaquin o JJ, si Gia, si Gretchen, Marjorie at Claudine. Sina Gretchen, Marjorie at Claudine ay mga kilalang artista sa showbiz. Hindi magkakasundo ang magkakapatid na ito. Nag-aaway-away lagi sila. Pero itong si Claudine, sa lahat ng magkakapatid, ito yung may malambot na puso. Lamang kapag sinasaktan, talagang lumalaban. Punong-puno ng kalungkutan ngayon ang puso ni Claudine Barreto. Sabi ni Claudine, I can't believe you left us this soon. My heart and soul is broken. Rest in paradise where there is no pain. I love you always, had forever will. When we reconciled, you swallow your pride. I had your sorry. I didn't know that was already goodbye. Love you, Kuya. Ito ang mga naging pahayag ni Claudine Barreto na kahit paano ay masaya rin dahil nagkasundo sila ng kanyang kuya bago ito pumanaw. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 47 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Middle East. Sa mga suki natin sa iba't ibang panig ng mundo na ngayon nakatutok ho sa atin, lalong-lalo ng mga seafarers natin. Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Canada. Sa mga suki natin dyan sa Ontario. Good morning. Magandang umaga sa mga taga Kidapawan City. At sa mga kababayan natin pabalik na ng Pilipinas, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. 47 makalipas ang alas 4 ng umaga. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactosterine plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactosterine plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, sa ating sistema, ina-activate po nito yung PDC. Yung po yung tinatawag na plasmacytoid dendritic cell, ang commander ng ating immune system ayon ho sa mga eksperto. At yan po ang responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya ang ultabayo ay nakatutulong po para ma-achieve natin magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, magandang gising, maganda ang ating disposisyon sa kinabukasan, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung meron pa ho kayong mga concerns, mag-text lamang sa 0931-033-2871. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. At available po yan sa South Star Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, Joann's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. At etong good news kapag bibili ho kayo ng isang box ng Ultabayo Postbiotic, yung 30 capsules sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 peso Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only.
per DOH, FDA, CFRR, permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala ang Ultabayo, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, may ngaga kay Vice Governor Degamo dyan po sa Negros. Kumusta na po kayo, mama? Halong kadra. Mga ninakaw na pera sa mga flood control project dapat lamang naibalik. Ayon ito kay Senator Erwin Tulfo. Detalye ng balita mula kay Raymond Dedpaz sa Aris 28. Raymond, good morning. Nakiisa si Senador Erwin Tulfo sa panawagan ng publiko na ibalik ang pera ng bayan na kinulimbat sa mga flood control project. Kasunod ito ng malawakang rally laban sa korupsyon na isinagawa noong linggo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa kanyang manifestation sa Senate plenary, iginit ni Tulfo na walang batas na nagbabawal na magsauli ng perang ninakaw. Sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, nagkaroon ng mainitang pagtatalo sina Senador Rodante Marcoleta at Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Rimulya. Ito ay nang banggitin ni Rimulya na bahagi ng good faith sa sino mang gustong maging state witness na magsauli ng ninakaw o restitution. Kinontra ito ni Marcoleta dahil sa pagsasabing wala ang restitution sa requirement ng batas. Korte lang ang dapat na magdesisyon at kung magkano ang dapat na ibalik ng sinumang nasasakdal. Nauna nang nagsauli ng sasakyan si Engineer Bryce Hernandez, ngunit kina Sara at Curly Discaya ay wala pang naisasauli kahit gusto ding maging state witness sa usapin ng flood control projects. Narito si Senador Erwin Tulfo. Wala naman pong nagbabawal sa batas na magbalik ng ninakaw. There's no such thing. And alam ko pong meron tayong process, we have procedures. But my only point is, Mr. President, whether I'm right or wrong, I stand to the wishes of the public, of the Filipino people, ibalik ang perang ninakaw sa kanila. Period, Mr. President. Ito si RH28 Raymond Dadpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! 51 makalipas ang alas 4, mainit ang naging simula ng Senate Blue Ribbon Committee hearing nang magkasagutan sina Senate President Pro Tempore Ping Lacson at Senator Rodante Marcoleta. Kasunod dito ng pagkwestiyon ni Marcoleta na isang abogado sa naging sagot ni Senator Ping sa isang interview na manoy may tuturing na prejudicial sa pagdinig kaugnay ng flood control scandal. Sa natuturang panayam, sinabi kasi ni Senator Ping na para sa kanya ay mas karapat-dapat na maging state witness si dating Public Works Engineer Bryce Hernandez kaysa sa mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Discaya. Depensa naman ni Lacson, ito'y pawang opinyon lamang na nangyari sa labas ng Senado. Bagay na hindi dapat questionin ni Marcoleta. I respect your opinion, sir. But it is not my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am operating... The arbiter sir, is the law. Sir, may I speak, sir? Yes, you I'm operating from the vantage point of the reason behind the law, sir. Iba yan. Yung sa restitution yan, ano ha? Oo, yan. Iba naman, bahagi pa rin yan. Pero ito yung actual na pagtatalo naman nila ni Senator Ping. Iba yun. I respect. Ayan. Hindi yan. Yung kay Senator Ping. Hindi naman. Mr. Chair, I wish I can make a few clarificatory questions before we start. But these are prejudicial questions, Mr. Chair. Later. Let's hear first from the principal witness this morning. No, but these are prejudicial questions, okay, Mr. Chair. Go ahead. Foremost to my mind, Mr. Chair, is the integrity, the impartiality, and the objectivity of the proceedings of this committee. Mr. Chair, you were interviewed on Billionario Channel by Ms. Pinky Webb. Basahin ko po, sabi niya, Senator Ping, para sa inyo, sino ba ang sabihin natin worth it or dapat na ikonsidera na state witness na ipasok man lang dito sa Witness Protection Program? And you responded, at this point between Discaya and Bryce Hernandez, Mr. Chair,
question is, does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No. That's my perspective, no? That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. I am not questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the chairman of this committee. Anyway, let's proceed with the You are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your prejudicial Kaya nga sinasabi ko sa inyo an investigator, we are investigating. Away kagad tayo rito. Mr. Chair, we are still investigating. Ayun. Kasi bahagi nga ng yung prejudicial question, Anyway, nagkaroon din ng tensyon sa pagitan ng Senator Dante Marcoleta at Justice Secretary Crispin Remulla sa naging pagdinayog yata pinagtalunan po yung restitution o pagbabalik ng mga ninakaw ng pera bago ilagay sa Witness Protection Program ang resource person, partikular na ang mag-asawang Diskaya. Binigyan din ni Marcoleta na walang ganitong klaseng batas habang ikinatuwiran naman ni Remulla na ito'y batay sa moralidad na angkop para makatulong sa bansa. Narito yung kanilang sagutan pero narinig nyo kanina. I respect your opinion, sir. But it is not my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am operating... The arbiter sir, is the law. Sir, may I speak, sir? Yes, you are. I'm operating from the vantage point of the reason behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be. Sir, it can come before or after, sir. It can come before. You cite the law that it come before. Wala nga po sa batas eh. Huwag po ninyo babaguhin ang batas, Mr. Secretary. We are operating on a unique set of facts. And we are, all of these matters are being evaluated because the gravity of this financial crime cannot be underestimated. And that the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, nakikinig I'm very sorry, sir. Also, sir, I'm very sorry too, if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir. And we will carry out our job as we deem fit, as we see. Mr. Chair, I said I am not expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Then, it's your opinion, sir. It's your option, sir. Sinabi ko na nga hindi ko opinion dito. I am articulating then it's your option, sir. It is what you wish to happen. That you may proceed. Ikaw ang nagbibigay ng opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant. It is not in the law. Unless you are able to point out the provision of law that it come before. Hindi ganun eh. Sabi mo na nga, and we admitted, impliedly instituted ang civil liability, but this will come eventually after the court has pronounced kung magkano ibabalik niya kung meron man. Not before. Thank you, Mr. Chair. Mas matangas ang taong bayan sa batas. Akala ko ba, Duralex ed Lex? Ito ay ginitama ni Senator Erwin Tulfo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaugnay na pahayag ni Senator Dante Marcoleta na hindi kailangan ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya na magsauli ng pera upang mailagay sa Witness Protection Program ng Department of Justice. Paliwanag ni Marcoleta, hindi ito requirement base sa Witness Protection, Security and Benefit Act o Republic Act 6981. Tugon naman ni Tulfo, dapat isauli ng mag-asawang Diskaya ang mga ninakaw nila sa taong bayan bago maging kwalipikado para sa nasabing programa ng gobyerno. Iginit pa ng senador, hindi batas ang pinag-uusapan dito kundi ang apilan ng taong bayan na isauli ang mga ninakaw sa kanila. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Gimpihin yung reaksyon ni Atty. Kimbo dun sa likod. Inalmahan ni Senator Robin Padilla naging pahayag ni Senator Erwin Tulfo na kuminsan kailangang baloktutin bend the law. Baloktutin ang batas para daw pakinggan ang boses ng taong bayan.
Ayon kay Padilla, bilang mambabatas, dapat silang unang tagapagtanggol ng batas, hindi ang unang lalabag dito. Punto rin ng senador, hindi hadlang ang batas sa kalayaan kundi nagbibigay ng proteksyon, nagtatakda ng karapatan at nagpapanatili ng kapayapaan. Napakalulungkot po kung ganito ang ating pagbibitaw ng mga salita na we can bend the law. Ipakita po natin na ang kalooban ng taong bayan ay maaaring may sakatuparan ng alinsunod sa balangkas na makaturungang pag-iiral ng batas. Depensa naman ni Tulfo kung minsan ang boses ng taong bayan ay boses ng Diyos at walang nakatata sa Diyos kundi kaya't dapat sundin din ito. There's a Latin word that says vox populi, vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Now, let me ask you, Mr. President, is our law higher than the voice of God? Is our law higher than the voice of the people? Mr. President, the law is supposed to protect the people. What we are asking, Mr. President, is the return of the value of good faith. Ibinunyag din nating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na tinulungan siya ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo para maupo bilang District Engineer ng Bulacan sa 1st District Engineer Office noong 2019. Pag-amin din ni Alcantara taong 2022 nang magsimulang magbaba ng pondo si Bernardo sa kanyang opisina kung saan may kasunduang 25 to 30% na halaga ng proyekto ay mapupunta sa proponent. Taong 2022 na magsimulang magbaba ng pondo sa aking DO si Yusek Bernardo, ang kasunduan ay 25% para sa proponent. Ang proyekto ayon kay Yusek Bernardo, ang kabuuan ng mga proyektong naibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay nagkakahalaga ng 350 million na sumusunod. Nandito po. Noong 2023, ang kabuuan ng mga proyekto na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay halagang 710 million. Mula sa halagang ito, 450 million ang pumasok sa NEP, 260 naman po ang sa GAA. Ang para sa proponent, 25% po. At may advance ito na 5 to 15 na kalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ganap na ang NEP base sa pagdinig sa Kamera de Representante. Samantala ang pondong na BICAM ay may advance payment na 5 to 10 na kalimitang hinihingi matapos ang deliberasyon ng BICAM. At ang balansa ay babayaran pagbuo paglabas ng GAA. Ang detalye ng mga proyekto ay nandito po. Ikinanta naman ni Alcantara sina Senator Jingo Estrada, Senator Joel Villanueva, dating Senator Bong Revilla, ako Bicol Party List Representative Saldi Co at dating Caloocan Representative Mitch Cahayon Uy na tumanggap ng kickback mula sa flood control projects na galing sa General Appropriations Act at unprogrammed funds. Ngunit paglilinaw ni Alcantara, hindi niya direktang nakausap ang mga nabanggit na mababatas. Idinaan lamang niya sa kanilang mga tauhan ang transaksyon kaugnay ng mga kickback. Ay, magandang umaga ho kay tanong nga ni Vice Governor Digamo, yung kayang district engineer na nasa NEP pa lang, ipinapabid na ho yung pondo, kasama ho sa mga magsasauli din pagdating ng panahon ng kanyang mga nakulimbat. Kasama kaya sa kanyang isusurrender itong district engineer na ito yung kanyang sangkaterbang mga 7-Eleven branches dito po sa Luzon. Yung iba nandiyan sa may bandang Cavite. Ayan ha. Kumusta na ho kayo? DE. Mantakin ho ninyo na nasa NEP pa lang, pinapabid na ito sa mga kontraktor. Ano ha? Tsaka pati mga unprogrammed funds. Binabanggit kanina ni Engineer Henry Alcantara. Hindi lamang ho yung nangyayari dito sa Bulacan. Marami pa ho sa may bandang Visayas. Ganon daw ho yung kalakaran. Itinanggi naman ni ako Bicol Party List Representative Saldi Co ang alegasyon laban sa kanya sa pagdinig ng Senado kaugnay ng manumalyang flood control projects. Iginit ni Co na ang mga sinabi ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara sa hearing ng Blue Ribbon Committee ay hindi totoo at walang basihan. Sa hearing sinabi ni Alcantara na si Saldi Co ang pangunahing proponent ng mga manumalyang ghost flood control project sa Bulacan, 1st District Engineering Office. Lumabas sa Senate hearing na mula 2022
Hanggang 2025 ay nasa mahigit 35 billion pesos na ang halaga ng mga proyekto na ang promotor nga ay si Ko, katumbas ito ng 426 na mga proyekto. Sa isang pahayag, sinabi ni Ko na gagamitin niya ang kanyang karapatan na sagutin ang nasabing mga paratang sa tamang panahon at tamang forum. Magandang umaga, Pilipinas! At bago tayo dumako sa ikalawang bahagi ng ating pong programa, ang Magandang Umaga Pilipinas, eto muna, at ang dami ko kasing nahagilam. Maraming nagpadala sa atin ng quote of the day. Eto muna ang quote of the day natin sa unang bahagi ng ating programa. Ang sinasabi po ng isang Turkish proverb, when a clown moves into a palace, he doesn't become a king. The palace becomes a circus. Baguhin natin ng konti. When clowns move to the Senate, he doesn't become a senator. The Senate becomes a circus. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! I'm sorry but I have to bend my reading. 5 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas. Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Miyerkules tayo ngayon, baka nakakalimutan nyo dahil sa haba ng walang pasok. 24 tayo ng Setyembre 2025, Wednesday. Bago tayo mamalengke, ito muna ang ating babalita ho sa inyo, Aabot na pala ng 1.4 billion. Hindi po pesos, 1.4 billion individuals ang may hypertension o high blood noong 2024, pero ito po hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Base sa Global Hypertension Report ng World Health Organization, karamihan sa mga ito ay mula sa mga low at middle income ng bansa na may hamon sa healthcare system. Sa report, ang nasabing sakit din ang pangunahing dahilan ng heart attack, stroke, chronic kidney disease at dementia. Ayon kay Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ang Director General ng WHO, nasa 1,000 na buhay ang nawawala kada oras dahil sa stroke o atake sa puso bunga ng alta presyon. Karamihan din niya sa mga ito ay maaaring maiwasan sana sa pamamagitan ng pag-inom ng tamang gamot at agarang pagtugon sa mga may sakit. At siguro mas magandang irekomenda, huwag kayong manunod ng hearing sa Senado o sa Kongreso kung ayaw nyong magka-alter presyon sa inis at sa galit. At syempre, dapat matama din ang ating nakain. Mamalengke na muna tayo. Kasama natin si Edwin Duque mula sa Monumento Market dyan po sa Caloocan. RH23, Edwin, good morning. Edwin. May bundag, Kuya Angel, at medyo maambong panahon. Pagsak presyo ngayon, yung presyo ng karne dito sa Monumento Market sa Caloocan. Wala nang 360, Kuya Angel. Lahat 300 pesos. Ang baboy, ang pork chop, giniling, abay 300 pesos na lang, habang yung pataunahan at pataulihan ay 280. Halos 40 pesos yung ay binaba. At yung liempo na dati 400, 360 pesos ngayong araw na ito. Pero yung presyo ng manok medyo matibay-tibay dahil nasa 220. Ito yung mula sa dating 200 ay pumalo dahil umano sa kakulangan ng supply, o yung minsan naman ay medyo inaantay pang lalaki. Yung mga alagang manok, partikular na yung galing Bulacan at galing ng Pampanga. Pero yung presyo ng kambing ay nanatiling 500, 460 naman yung ulo, tapa, at yung pangpapaitan ko Angel ay 250, habang 450 naman ang presyo ng baka. Bumaba na rin ang presyo ng bangus dagupan, nasa 250, ang galunggong 250 pesos,
Habang itong yellowfin ay 260. Sa presyo naman ng tilapia, ito medyo tumastas ko Angel dahil nasa 140 yung galing ng Bulacan at Pampanga, habang 180 naman ang galing ng Batangas. Yung presyo ng bisugon ay 240 pa rin, Lapu-Lapu 240, Salay-Salay 240 pesos. Hindi naman gumalaw ibang presyo ng isda. Sa presyo ng gulay, ang ampalaya pumalo pa rin ng 140, kalabasa 40 pesos, ang kamatis 120. May mga nabibili na 60 yung maliliit na klase ng kamatis. Na diling 70 pesos ang labanos, talong 50 hanggang 100 pesos. Ang luya naman ay 150, sibuyas 150, bawang 160. Habang itong sayote, muling pumalo ito ngayon ng 80 pesos bawat kilo at 8 pesos pa rin ang presyo ng repolyo. Yung presyo ng bigas ko Angel ay 40 pesos, yung pinakamababa susunod doon ang 48, 50, yung red rice 60, 68 yung Japan rice, habang ang pinakamahal na presyo ngayon yung dinurado na merong abot ng 70 hanggang 80 pesos at ang malagkit ay 80 hanggang 180 pesos bawat kilo. So yan ating price monitorical report mula rin sa dito sa Monumento Market sa Caloocan. RS23, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat Edwin Duque. Maganda umaga, Pilipinas! At naman po ang lakad natin ngayong araw na ito, magbaon din ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yung namang mabangong family wrapping compound improved alcohol. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DZRH na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Kumustahin muna natin si Opong. Kasama na natin si Chanel Dominguez mula sa Pag-asa. Ma'am Chanel, good morning! Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa mga taga-subaybay natin. Update po muna tayo dito po sa mga bagyo po nating binabantayan. So ito po si Nando ay tuluyan naman po palayo ng ating bansa. Kaya wala na rin po tayong nakataas na anumang tropical cyclone wind signal sa anumang parte po ng bansa natin. So punta po tayo dito kay Opong. Bahagya po ito nag-intensify at isa nang ganap po itong tropical storm. Ito yung may lakas ng hangin na 65 km per hour at pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Ito yung huling namataan po kaninang 4 a.m. sa layong 855 kilometers east ng northeastern Mindanao. Patuloy itong kumikilos west-southwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa ngayon po, wala pa tayong nakataas na anumang tropical cyclone wind signal dito po. Dulot po ni Bagyong Opong, pero pinaasahan po natin magtataas na rin po tayo possible within this day po ng number 1. Dito po lalo na sa eastern section ng ating bansa, particularly Bicol Region, Eastern Visayas at Mindanao po. So, yun po, tutok po tayo sa update na nilalabas po ng Pag-asa. Samantala, inaasahan po natin, pinakamataas natin itataas sa pagdaan po nito ni Opong ay signal number 3. Dulot na inaasahan natin, ito yung aangat po hanggang tropical storm category. So ngayon po wala na po tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Pero inaasahan po natin sa pagpalapit po nito ni Opong, magkakaroon po ulit tayo ng gale warning. Sa ngayon, ayong araw, inaasahan po natin pa rin yung epekto ng southwest monsoon, lalo na dito sa Luzon at western section ng Visayas. Kaya asahan po natin yung mga paminsan-minsan bugso ng pag-ulan dito sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. For Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, magiging maulap po ang ating papawirin na may mga chance po ng mga pag-ulan ngayong araw. Pero hindi po natin nakikita yung intensity ng pag-ulan po natin ay katulad po ng mga nakaraang araw. So bahagya po tayo makakaranas na rin po ng pagkina. Pero dahil po, ito po nakikita po natin si Opong ay tatawid po ng ating kalupuan. So yung Friday po natin, yung pinaka-crucial day po natin, lalo na po dito rin sa Metro Manila, inaasahan po natin magiging maulan po at magiging makakaranas tayo ng malalakas na pangahangin. Yan po muna, Ibig mo sabihin, Ma'am Chanel,
Tatama may direct hit si Opong sa Metro Manila? Yes po, kung babasihan po natin yung nilabas po nating truck, yes po, matakas po yung chance po na magkaroon po talaga sa tayo ng mga pag-ulan dulot po na kay Opong po. By Friday? Yes po, Friday. Pero inaasahan po natin kung magtataas po tayo ng signal dito po sa Metro Manila, possible po Thursday pa lang po. Anong speed niya ngayon? Sa ngayon po, 20 kilometers per hour. At least mabilis. Po at least mabilis, hindi masyado makakaipon ng tubig, ano ha? Opo. Oo. Teka muna, si Ragasa, nasan siya ngayon? Ayun po, papunta na po siyang Hong Kong. Hindi pa tumatama? Po. Hindi pa siya tumatama ng Hong Kong? Hindi pa po. Kailan siya expected na tama ng Hong Kong? Possible po ngayong araw po, hanggang mamayang gabi po madaling araw po. Yung mga kababayan natin dyan sa Hong Kong, ha, ingat kayo dahil kasi bagay, nagsuspend na nga ng mga flight Yes po. Oo, wala nang flight ngayon. Thursday na daw magre-resume mga flight dyan sa Hong Kong. Oo. Yes, okay. Ma'am Chanel, thank you ha. Magandang umaga. Ingat po kayo. Magandang umaga din po sa inyo. Oo. Vitamin C, huwag kalimutan. Si Ma'am Chanel Dominguez mula po naman dyan sa Pag-asa. Uli, sa mga kababayan natin dyan sa Hong Kong, Kuya Michael Vincent, magandang umaga dyan sa Metroplus Hong Kong. At sa mga Pilipino na nandyan po't nakatutok ho sa atin, good morning. Ingat po kayo ha. Magandang umaga, Pilipinas! So within today, inaasahan din doon na magkakaroon ng babala na ang bagyong Opong. Ayan ha. Ay, sus, may Ginoo, buhay talaga to. Kaaalis pa lang ni Nando magsaysa. Yan, mambo yan. Pagka wala umalis ni Nando, pumalit naman si Opong. Yan ha. Di bale? Basta tayo may pananggalang laban ho sa sakit ha. Dalasan natin ang take ng vitamin C at ng Ultabio. Magandang umaga, Pilipinas! Babala sa mga masisipag maligo. Baliktad. Di ba? Ikaw ba rin, gano'ng katalas ka maligo? Once a day. At twice. Sosyal! Ang dami mong shield bath soap ha. Twice a day ka kumaligo ha. Basta ako 12 times. 12 times. January, February, March. Once a month kung maligo. Ano bang ideal na paliligo? Ito ho, babala sa mga masisipag maligo dyan. At kung maligo pa kuminsan, para bang may-ari kayo ng water district. Inaabot ng 1 oras. Ano bang hinihiluran nyo kasi? At inaabot ho kayo ng pagkatagal-tagal. Ha? Baka naman nanonood pa kayo ng Netflix habang kayo naliligo. Huwag kayo maglagay ng TV sa loob ng inyong CR. Ano ha? Kuminsan, busit na busit ka di ba? Yung ibang matindi na yung tawag ng kalikasan sa iyo, ebs na ebs ka na, o kaya wiwing ka na. Yung susundan mo doon sa CR, akala mo susulitaryo. O baka naman mamaya, nanonood ka. Ayan O eto. Nagbabala ang ilang dermatologists laban sa madalas na paliligo gamit ang mainit na tubig. Mainit na tubig talaga? At mga antibacterial soap. Ayan. Ayon ho sa mga dalubhasa, sa mga dermatologists, ang sobrang paliligo ay maaaring magtanggal ng natural na langis at mabuting bakterya sa balat. Magdudulot ito ng panunuyo, iritasyon, at pagtaas ng panganib ng impeksyon o allergy. Talaga? Bakit ako every other day naman kung maligo? Hindi, pero nagpunanas-punas-po, di ba? Oo. Ganun pa naman. Nakangati pa rin kumisan, ano ha? Hindi, baka yung higaan mo may surot. Bukod pa rito, ang sobrang paglilinis daw ng katawan ay maaaring makabawas ng immunological stimulus mula sa ilang mikrobyo na mahalaga sa kalusugan ng ating balat. Posible rin naman magdulot ng masama sa balat ang mismong tubig panligo kung kontaminado ito ng chlorine, asin o pesticide na posibleng makairita sa balat. Ayon ho sa Harvard Health, ang araw-araw na pagligo ay kadalasang habit at cultural norms, kaya hindi daw po ito inirekomenda bilang isang medical need. Paano naman kasi hindi ka naliligo? Pagkatapos may tokpo ka, di ba? Hindi kaya ng tawas. Kailangan mo talagang maligo. Ano, ha? Sa katunayan, halos kalahati pala ng populasyon ng China ay naliligo lamang ng 2 beses
2 beses sa isang linggo. Ayun. Habang 2/3 naman ng mga Amerikano ang araw-araw din kung hindi. Sa China, 2 beses sila maligo kada araw, hindi every other day. 2/3 naman ng mga Amerikano ang araw-araw na naliligo. Maliban lang siguro kung winter, At 80% lamang ng mga Australian ang araw-araw na naliligo. Ayan, Ito po'y batay sa pag-aaral ng mga dalubhasang dermatologists. Maganda umaga, Pilipinas! Kumpiyansa naman ng investment o SM Investment Corporation na mas mabilis nalalago ang kanilang renewable energy at logistics sa mga darating pang taon. Ayon kay Frederick Dibuncio, ang presidente at CEO ng SM, posibleng mabilis itong lumago bagamat hindi pa kapareho ng laki ng kanilang 3 big core business. Ganyan pagtitiyak ni Dibungco, lalo nilang itataguyod ito bilang bahagi ng kanilang strategy para sa mas matatag at matagalang pag-unlad. Una nang sinabi ni Dibungco na ang kanilang pag-asa na magiging tuloy-tuloy ang paglago ng kanilang negosyo, lalong-lalo na sa renewable energy hanggang sa katapusan ng taong 2025. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 5:21 ang oras sa buong kapuluan. Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 5:27 ang oras sa buong kapuluan. Magandang umaga kay Mayor Sandy Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Director Ginger Katabuin ng Net25. Magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa newsroom ng Manila Bulletin. Sabi ni Kuya Barbie Atienza, kayo dahil talagang regular na nakatutok ho sa atin tuwing umaga. Magandang umaga din siyempre sa mga taga Philippine Star. Manay Ichu, magandang umaga. Kasama na natin si dating Ambassador Harry Amping, dating chairman din po ito ng Philippine Sports Commission. At Ambassador, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Opo, ganito, napilitan ho kaming tumawag ho sa inyo bagamat wala naman hong pangalang inilulutang ang mga investigador doon sa sinasabi nilang nag-finance doon sa mga instigator ng gulo noong September 21 rally. Nababanggit ho sa ilang mga media network, hindi daw, kundi pinangalanan ho yung mga sinasabing financial. Kasama kayo doon sa mga binabanggit. Can we have your position dito po sa isyung ito, Ambassador? Yes. Magandang umaga po. Salamat po. Tumawag po kayo para makarating po ako sa inyong lahat. At ako po ay wala alam categorically na deny yung malicious claim that ako po ay kasali doon sa nag-atake ng Manila Police at sinira pa mga facilities ng Manila last September 21. Ako po ay hindi po isang financier at hindi po, I will never be a financier of any movement that seeks to destabilize our government or plunge our society into anarchy. Wala pa akong ties, direct or indirect, to those who caused the riot. Hindi, tsaka knowing you, Ambassador, you're man of peace. Pag panahon nga ng kampanya, ayaw nyo away. Tsaka low profile ako, sa bahay lang, negosyo, yan lang po. Oo. Hindi, tsaka as a sportsman, naniniwala kayo na dapat meron laging fair play, Ambassador, pero for sure, inamoy-amoy, nagtanong-tanong na rin ho kayo dyan sa inyong paligid, who could have caused this kind of malicious accusation sa inyo, Ambassador? Ano po, to falsely, not to accuse yung mga inosente na itong yung mga perpetrators ng ganitong klase ay hindi po ay isang insulto sa Filipino people. Mm-hmm. So we have to account for truth and accountability. Justice will never be served by scapegoating. So ibig sabihin, kailangan palaging yung tama. We have to be truthful and honest. Huwag tayo palaging magsisinungaling. Sooner or later, malalaman din ng taong bayan. Oo.
kung sino yung nasa likod nito, ano ha? Although, in fairness ni Mayor Isko, ano ha, wala naman siyang binabanggit. Ang sinasabi niya lang, isang dating politiko who's holding a lower office at saka isang abogado, ano ha? Yun yung kanyang binabanggit. Pero doon sa report kasi, dalawa yung abogado binabanggit, tapos dalawa yung dating politiko. Yun yung... Tama. Oo. Tama po, Angelo. Tama po kayo. In fairness to Mayor Isko, wala po siyang binanggit mga pangalan. Oo. And I understand you were together during the last election. During the last campaign. Yes. Tinulungan namin, ako at saka si Secretary Naida. We supported him. Oo. In fact, Secretary... Saka last week, nag-turnover kami na 4 na motorsiklo, 300 ng raincoats, at 300 ng helmet sa MPD, but through the office of the mayor. Opo. Teka nga pala, Ambassador, kayo ho may mga close ties din sa mga business, mga Chinese businessmen. Hindi lang sa Pilipinas, ano ha? But even overseas. Anong tingin nila sa mga investment climates ngayon sa Pilipinas? Well, totoo po, Angelo. Ang nakikita, ang ganda ng mga potential sa Pilipinas. Yan ang palagi sinasabi nila sa atin. But because of yung mga batas natin, minsan pabago-bago at yung investment climate ay wala. And then yung interest rate, minsan mataas, minsan pa. Hindi po tayo consistent. Ito po ay hindi yung conducive to attract huge investment. Sabi nga, sayang ang Pilipinas. Kasi ang nakikita nila, Pilipinas ay isang very potential growth dito sa ASEAN. So they really look forward to sana by next year, investments can start coming in. Oo. And hopefully hindi na masundan yung kaguluhang nangyari nung Sunday, ano ha, na kinasangkutan ng mga kabataan. Di ba? Nakakalungkot nito, ginagamit yung mga bata for whatever agenda na gustong i-advance nitong mga nasa likod ng mga karahasang yon. Sayang, and very unfortunate po. Well, pwede rin natin sabihin, yan po isang kakulangan natin sa edukasyon. Kasi kung mga bata na educated, hindi po sila sasama sa ganitong klaseng activity. So we have to emphasize on education. Mula pa lang sa kindergarten, nursery school, grade school, high school, dapat tutok na tayo. Oo. See? Lalo na sa productivity, ano, at saka yung sa creativity ng mga sa sports, exactly. Ano ha? Oo. Exactly. Oo. Kasi sinasabi nila, they're looking for skilled employees. Magaling na tayo sa English, sa language, but pagdating sa technical skill, yan ang po ang shortage natin. Kasi kailangan i-push natin yung engineering, civil engineering, mechanical engineering, para they can become very proficient and efficient engineers. Ambassador Harry Amping, again, thank you for joining us and thank you for accepting our call. Salamat po. Salamat. Magandang umaga. Magandang umaga. Apo, si dating ambassador, dating congressman Harry Amping, dyan po sa lungsod ng Maynila. Magandang umaga, Pilipinas! 34 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Muli, para ho sa mga kababayan natin pabalik ng Pilipinas, baka magpapasalubong ho kayo ng tsokolate, wag na yung imported. Meron ho tayong tangerine chocolate, yan po ay locally produced ng ating mga magnaniyog, ng ating mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dikalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Meron pong mahigit 10 variants ng tangerine chocolate Pwede nyo i-check sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST.
Tangerine chocolate, sabi po ni Dr. Helen Tan, 100% gawang atin, kaya sana ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! 36 na makalipas ang alas 5 na umaga. Ones, magandang umaga, Pilipinas! Aabot ng 3 billion pesos ang utang ng Department of Education o DepEd sa Government Service Insurance System o GSIS. Iniulat ito ni Education Secretary Sanay Angara sa pagdinig ng Senate Committee on Finance dahil sa muno sa ilang taong hindi pagre-remit ng kontribusyon ng DepEd sa GSIS. Ayon kay Angara, sa unang araw ng kanyang panunungkulan bilang kalihim, nasa 7 billion ang kabuang utang ng ahensya, ngunit sa pamamagitan ng negosasyon ay ibaba ito sa 3 billion pesos. Bunsod ito ng panawagan ng kalihim sa Department of Budget and Management ngayon din sa Kongreso, tulungan silang maayos ang mga obligasyon sa GSIS. Sa gitna ng reklamo ng mga guro at mga principal na hindi maka-access sa benepisyo nila sa GSIS dahil sa nasabing pagkakautang ng DepEd. Si Attorney Israelito Torion, kasama na natin. Attorney Torion, good morning. Hello, magandang umaga po. Magandang umaga, Sir Angelo. Apo, nag-file kayo ng panibagong kaso laban po kay Secretary Remulla, no ha? At ng iba pa dahil doon sa pagdadala nga kay dating Pangulong Digong sa The Hague, ano ho? Ito yes. After ng dismissal ng Ombudsman. So nag-file kayo ng panibago dyan sa Davao. Nadakit po yun. Hindi po panibago. First time po ito first time ng pamilya. Yeah, first time na miyembro talaga ng pamilya ni dating Presidente Rodrigo Duterte, nag-file po dito sa Davao noong September 15 ng kidnapping, arbitrary detention, expulsion, violation of the custody investigation law, violation of anti-torture law. Siyam po na krimen ang tinail nila. Pero hindi lang si Secretary Remulla, si Secretary John Vic Remulla, si Department of Foreign Affairs Secretary, sino ba yung pogi na DFA Secretary natin? Manalo. Manalo. Basta 11 other public officers po na high officials, no, sila Torres, sila Marbil, na lahat po na involved sa pagkidnap kay Tatay Digong. So, September 15 po ito, 8:55 a.m. po. Saan ipinail? Ombudsman Mindanao. Kasi Ombudsman dito Mindanao. Po nakatira si Mayor Baste Duterte. Kasi si Mayor Sebastian Duterte ang nag-file. Okay. Nadakit ho yun. Naipasok. Nanumirhan. Nadakit po siya. Nadakit siya OMB-M-C-Step 25-0413 and OMB-M-A- September 25-0496. Step 25 ang nakalagay. Okay. Ayun yung dakiting niya. Under a current circumstance. Ganun kunwari. Kasi ba yung kailangan daw sa mga circumstances na extraordinary, kinakailangan din ng extraordinary action. Pwede bang maandakit ang isang docketed complaint? Hindi po pwede kasi an undocketing of an existing complaint means whitewashing, meaning parang binawaliwala mo yung complaint. Once it is docketed, it produces certain consequences. Like for example, kailangan na under their own rules na mag-issue ng subpoena doon sa mga respondents, 11 respondents, at saka kailangan mag-file ng counter affidavit. Then we can file a reply affidavit, and then if there is a need, there are facts that have to be clarified. Kailangan ng clarificatory hearing. So, it sets off the preliminary investigation process po. So, yun ang dahilan. Kasi, nung nalaman namin na inundocket yun via September 16 na 20, kasi the next day kaagad nakatanggap. Saan na undocket? Saan na undocket? Ang nag-order ng undocketing si Acting Ombudsman Vargas. Inundakit dyan din sa Davao? Hindi. Ang Manila, kasi mag-flash ka agad yan. May nagkuha kasi ng clearance for Justice Secretary Remulla, kapatid ata niya. Okay. Sa Manila, nung 15 pa lang. Oo. Nag-reflect na kaagad daw, no? Yung complaint. Kanyang clearance, sa kanyang clearance na yung final namin na kaso,
nakalagay na sa kanilang system. Nakalagay na sa kanilang system na docketed na. So, on the next day, September 16, nag-issue ka agad ng anong tawag dito, ng clearance letter ata. Nagpadala ng letter si Ombudsman Vargas directing Deputy Ombudsman Anderson Law to cause the undocketing of the complaint and to forward the case folders to Ombudsman Manila. So, doon namin later to verify all this, we sent a letter, verifying as to whether or not it was true na pina-undocket ito. At nag-reply ang Ombudsman Manila, si Deputy Ombudsman Vargas, through a Graft Investigation Officer 1 na totoo na inundocket nila yung complaint. On what basis? So, kasi nag-issue din siya ng panibagong memorandum order superseding the May 5, 2025 memorandum order of Ombudsman Martires. Itong May 5, 2025 memorandum order, ito po yung dating ombudsman, si Ombudsman Martires, which requires a twin docketing memorandum, nag-issue daw siya ng memorandum superseding May 5, 2025 twin docketing memorandum of Ombudsman Martires. Ang problema lang dito, parang retroactive yung kanyang application. Ngayon na ako nakakita ng memorandum na ipa-retroactive. Okay. Yun ang pagkaintindi ko. So, anong option ngayon ang natitira ho sa inyo, attorney? Well, we intend to file within the day kasi late afternoon na namin natanggap yung kanyang letter to file a motion for reconsideration from the said undocketing or to request for a post-memo, application. Kasi hindi naman pwede yung memo mo na parang ang effect ay meron kaagad na i-apply mo kaagad or i-retroactively apply mo. Parang that's violation of due process, no? So ang amin is we will file a motion for reconsideration, and if denied, then we will appropriately raise it to the higher court. Meron bang similar jurisprudence that will justify such move? Yung undocketing? Wala. Bago ito, boss. Oo, kasi imagine mo, anak na mismo ang nag-file nito. Hindi. Yung kay, Senator Marcos, it was merely a referral of the findings of the committee of based on the, yung investigation niya, nag-file siya ng referral complaint doon sa ombudsman. Ito, complaint talaga ito ng anak. Kasi hindi makafile yung ama, nandun sa The Hague. Ito complaint mismo ng anak ng kinidnap. Tapos i-undocket mo. Anong klase yun? So, parang winaitwas mo. Parang binaliwala mo na wala man lang proper hearing, walang proper. Mas mabuti pa yung kangaroo court. At least pinakikinggan ka. Dito wala. You're saying this is worse than kangaroo court? You're saying, short of saying, this is worse than a kangaroo court? This is worse than a kangaroo court. Ang kanilang parang justification ay yung evaluation process daw. Well, you can still conduct the evaluation process after its docketing. If you realize na wala nga, you can still conduct it. So, evaluate mo. Pero ito, anong i-evaluate mo dito? Tatlong general. Tatlo ba yun? O dalawa ba yung witnesses kong na-interview? Na general na kasama mismo ni Tatay Digong doon, nag-execute na affidavit. Si Attorney Martin Delgra, who was there, personal present, executed an affidavit. Ako, nag-execute ako ng affidavit kasi dininay ang entry ko doon. If you will remember, pumasok sana ako. And ako yung, buti na lang, blessing in disguise, kaya ako yung nag-file ng complaint doon sa Supreme Court, no? Kasi hindi ako nakapasok. So, first time po ito na ang docketed complaint ay i-undocket mo
merely because sa palagay namin, you want to favor a special human being who is applying for the position of ombudsman. Yun ang talaga ang feeling namin. Bakit ginawa ito? Okay. May lumabas na rin ho yung rekomendasyon ng prosecutors ng ICC, 3 counts of murder laban kay dating Mayor Digong, kay Mayor Digong, kasama yung nanunungkulan pa siya bilang alkalde ng Davao. What's your take on this? Well, sir, ganito basta ICC kasi ay already promised somebody that I will not render any comment. So I hope you understand that I'm handling the big cases here in the Philippines. This is my role here. Okay. So pag ICC, hindi ako nagbigay ng comment. Pasensya na po. Attorney Torion, thank you for joining us. Magandang umaga po. Ingat po. Salamat thank you. Si Attorney Israelito Torion. Magandang umaga, Pilipinas! Ayan, sabi nga ni Senator Tonto. Senator Tonto. Sino ngayon? Yung nagsabing, wag na. Baka sabihin niya, ninunoy calling natin siya. Magandang umaga, Pilipinas! Deployment ng DOTR personnel na asiste sa mga commuter sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Commonwealth Avenue, Quezon City to. Arangkada ngayong araw, nandun si Bal Gonzales, Harich Maybal. Good morning. Kuya Angel, simula ngayong araw ay magsisimula na ang pilot run ng Interagency Commuter Assistance na binuo ng Department of Transportation sa kahabaan ng Commonwealth Avenue pang tulungan ng mga commuter. Ayon sa DOTR, ito'y bilang tugon sa direktiba ni Pangulong BBM na siguraduhin ang ligtas at komportableng transportasyon sa bansa. Ayon kay Acting Transportation Secretary Jubano Lopez, layunin ng interagency operation na tugunan ng mga problema ng mga commuter tulad ng mahabang pila at hindi regular na pagdating ng mga sasakyan. Kadalasan kasing kinukulang ng mga pampublikong sasakyan sa Commonwealth Avenue, lalo na sa peak hours, kaya't nagdudulot ito ng discomfort at risk sa mga pasahero. Dahil dito ay nakadeploy na kagabi pa lamang ang mga DOTR personnel upang tulungan ang mga pasahero, lalo na ang mga senior citizen at mga may kapansanan. Naglagay na rin ng barrier sa ilang bahagi ng kalsada upang bigyan ng sapat na espasyo mga pampublikong sasakyan, habang may mga designated personnel na rin na nakatalaga sa mga bus at jeepney stops na may barrier. Paliwanag ng DOTR, ito'y pagsisimula pa lamang upang mabatid kung saan kailangan mag-deploy ng mga tauhan at kung ilang mga POVs ang dapat idagdag sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Kahapon ay una na rin nagsagawa ng clearing operations ang Quezon City Police District at pinagtatanggal na ang mga nakabalandrang mga sasakyan na sasangkot sa mga aksidente sa tapat ng Traffic Police Station sa bahagi ng Litex area ng Commonwealth Avenue. Ako si Bal Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Bal. Magandang umaga, Pilipinas. 8 minuto na lamang bago mag-ises na umaga. Nananakit na ba yung mga kasukasuan? Nagkakaringkal sa ba? Humihina na ba ang kalamnan? Epekto yan ang pagtanda. Ipinakikilala po ang Ultaflex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaflex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB, pampalakas ng muscles, glucose green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kaya nating bawin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na. With proper diet and exercise, hanapin po ang Ultaflex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaflex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang umaga, Pilipinas. Menos 7 bago mag-ises ng umaga. Pilipinas. 5 minuto na lamang bago mag-ises ng umaga. Posibleng koneksyon ng grupong Black Mass Movement sa hackers. Iniimbestigahan na ng CICC. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Iniimbestigahan na ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang grupo
na nagpakilala ng Black Mask Movement kaugnay ng pag-hack sa ilang website ng gobyerno sa kasagsagan ng malawakang protesta noong September 21. Ayon kay CICC Acting Executive Director Renato Paraiso, inaalam na nila ang koneksyon ng nabanggit na grupo sa iba pang hacker collective. Idiniin niya na kayang tukuyin ng CICC ang grupo at hahabulin ang mga responsable sa hacking. Sabi ng CICC, lumilitaw sa preliminary monitoring ang simbolo nila sa rally at posibleng online claims of responsibility. Sabi ni Paraiso, humihiling na ang CICC ng access sa mga media footage na kuha ng media para matukoy ang mga individual na responsable sa karahasan sa gitna ng malawakang rally laban sa korupsyon. Gagamit niya sila ng facial recognition at iba pang paraan upang masiguro na mayroong mananagot. Una nang inulat ng CICC ang hacking attempt sa ilang government agency at lokal na pamahalaan. Nakaranas daw ng temporary disruption gaya ng defacement at denial of service ang DBM, DPWH, Bureau of Customs, Bureau of Treasury, DFA at regional offices ng Department of Education. Ito si Giselle Ricaport para sa Rizal H1 sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Bahagi naman ng Campo Crame na sunog ngayong madaling araw. Bakit? Alamin natin mula kay Jel Paro sa RH52. Jel, good morning. Kuya Angel, sumiklab ang isang sunog sa loob mismo ng PNP headquarters sa Quezon City ngayong Miyerkules ng madaling araw. Sa report ng Headquarters Support Service o HSS, nangyaring insidente sa Explosive Ordnance Disposal o EOD K9 compound ng Campo Crame. Naiulat ang apoy na kung alas 12:41 na hating gabi at iniakyat ng Bureau of Fire Protection sa unang alarma bandang 1:03 ng madaling araw. Responde sa lugar ang hindi bababa sa 40 truck ng bumbero mabilis din naman naapoy ang apoy bago pa mag-alas 2 ng umaga. Ayon kay Fire Inspector Jeramil Valdez ng QCBFP, wala namang nasaktan o casualty sa insidente. Pero hanggang sa mga oras na ito, patuloy pang inaalam ang sanhi ng sunog. Halos eksakto isang buwan nang nakararaan lamang, nagkaroon din ng saglitang sunog sa Campo Crame na dumali naman sa ilang departamento ng PNP General Hospital. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. At magandang umaga muli kay Mayor Sene Mendoza. Diyan po sa Talisay, Batangas, Justice Energito ng Sandigan Bayan. Good morning po, ha? Justice Max De Leon ng Court of Appeal, si Justice Gerald Villanueva ng Korte Suprema. Siyempre, nakatutok sa atin lagi si Ma'am Sally, yung kanyang magandang nanay. Director Joel Villanueva ng Mimaropa, at saka si Kaador Plato. Good morning po sa inyo. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Yung po ang laging paalaan natin sa tuwi-tuwi na. Ay, malapit na pala yung pulong ng Philippine Bamboo Society, At saka advance happy birthday kay Dr. Flor Tesoro. Ayan, ha? Si Dr. Flor Tesoro ay magdiriwang ng kanyang birthday this weekend, ha? Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hango po sa mga aral na iniwan ni Socrates, isa pong Greek philosopher. Ang sabi niya, if you want to be wrong, then follow the masses. 2x2 at ACS Balita, susunod na sa ilang saglit. Maganda umaga, Pilipinas! 1 minuto bago mag-ACS ng umaga. Sa loob ng 80